is Philippine Coast Guard. There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Kabi-kabila na mga operasyon kontra iligal na paputok, 2 araw bago ang 2026, sa pag-asang hindi na madagdagan ng mga patay at sugatan dahil dyan. Sa Calabarzon pa lamang, aabot na sa mahigit 4 na milyong pisong halaga ng mga iligal na paputok ang nasamsam sa 300 operasyon ng pulisya. Sa Cavite at Laguna, arestado rin ang ilan sa mga nagbebenta nito online. At yan po ang tinutukan ni John Consulta. Nang makita na ng mga operatiba ang puting sasakyan ng kanilang target sa Carmona, Cavite, agad silang tumabi at mabilis na hinuli ang seller ng iligal na paputok. Arestado ang 27 anyos na lalaking nagbebenta online ng iligal na paputok. Sa Calamba, Laguna, wala ring kawala ang isang lalaking nagbebenta ng mga malalakas na iligal na paputok. Kabilang ang ipinagbabawal na dart bomb at mga paputok na sobra-sobra sa laki at lamang pulbura. Ang ginagawa ng mga ibang manufacturer at seller natin ng mga illegal is pinapalaki nila yung sukat nung binebenta nila at saka tinatagdagan nila ng pulbura. Kaya nga nagiging delikado ito, no? Para dun sa mga tao na bibili dahil yung sabog niya, yung lakas niya is lumalakas. Hindi raw naging madali ang paghuli sa mga suspect dahil online ang transaksyon at sa e-wallet na ang bayaran. Kakasuhan natin sila ng violation of Republic Act 7183, no? It is an act of regulating the sale, manufacture, distribution and use of firecrackers and other pyrotechnic devices. Sa Camp Vicente Lim sa Calamba, Laguna. Ipinakita ng Explosives Ordnance Division o EOD ng PRO-4A kung gaano kalakas ang ilan sa mga nakumpiskang iligal na paputok. Inilubog naman sa malalaking drum na puno ng tubig ang iba pa sa mga nakumpiskang iligal na paputok. Mahigit 4 na milyong piso ang kabuuang halaga ng nasamsam sa 300 operasyon ng mga pulis sa Calabarzon. Pinipirin at dinurog ang nakumpiska nilang boga. Ito na ngayon mga kapuso, no? Nasa gasaan na pero inaatrasan pa ng truck ng Philippine National Police itong mga boga, no? Na talaga namang marami na ang mga naperwisyo mga kabataan sa nakalipas na mga pagdiriwang natin ng bagong taon. At kita natin mga kapuso, sa sobrang pipi ng mga to, wala nang pakikinabangan. In 2024, we have 34 ligtas Paskuhan incident. For 2025, we have only 5. That includes 1 indiscriminate firing. Bumaba ito by say mga 80%, no? But of course hindi pa tapos yung bagong taon natin. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. 5 lalaki ang nahuli kam na unang nagsindi at nag-iwan ng paputok na kumitil sa buhay ng isang bata sa Tondo sa Maynila. Posible silang maharap sa mga reklamong kriminal kaya pinagpapaliwanag ng pulisya. Nakatutok si Jomer Apresto. Pasado alas 8 ng gabi nitong December 28 nang mahagip sa CCTV ang 12 anyos na si Cesar Russell Sarmiento at kanyang kaibigan habang pasan-pasan ang napulot nilang paputok sa Bad Santos Avenue, corner A. Lorenzo Street sa Tondo, Maynila. Ilang minuto lang yan bago nila tuluyang sinindihan ng paputok na kumitil sa buhay ni Russell. Ang pinanggalingan ng nasabing paputok natuntun na ng mga otoridad. Nakuhanan sa CCTV ng Barangay 226 ang 5 lalaki na yan habang naglalakad sa Almeda Street mag-aalas 2 ng madaling araw ng December 28. Ang isa sa kanila may bit-bit na kulay green na eco bag. Pagdating sa Yuseco Street, inilabas nila ang hindi patukoy na paputok. May kita pa sa video na pinatitigil ng grupo ang ilang motorista para masindihan na ito. Sa kuhang yan may kitang umusok na ang paputok pero hindi ito nagtuloy. Maya-maya,
Kumuha ng tubig ang lalaki nagsindi nito at isinaboy ito sa kalsada. Makalipas ang 15 minuto, isang paputok ulit ang inilabas ng grupo. Pero kagaya ng nauna, hindi rin ito nagtuloy. Lumipas ang mahigit 18 oras, makikita na sina Russell na nagpapaputok sa kaparehong lugar. Sabi ng barangay, nasita raw ang mga bata kaya umalis sila doon. Sa kuhang yan, may kita na ang magkaibigan na tumatawid ng kalsada pero huminto sila sa bangketa. Hindi na gaanong maaninag pero sabi ng barangay, doon na nila napulot ang paputok bago sila lumiko papunta ng A. Lorenzo Street. Ito raw ang paputok na sinindihan noon ng grupo ng mga kalalakihan. Tinabi doon sa gilid. Gabi na, yung mga bata nagpapaputok sa kabilang side, nadaanan yun, nakuha. Mga pinagbabawalan sila dito, doon nila dinala sa bakante na walang sisita sa kanila. Sabi ni Chairman Pulintan, residente niyang ilan sa mga lalaki, pero ang may dala nito, dayo lang daw sa kanila. May sinasabi sila, barkada nila yun, nakapula, taga Bulacan daw po yun. Yun daw po yung may dala ng paputok para mag-try kung malakas. Kaso, hindi naman siya, pumutok. Nasabihan na raw ang mga lalaki na magtungo sa pulisya at magbigay ng kanilang salaysay. Una namang sinabi ng Manila Police District na posibleng managot ang mga tao na nag-iwan ng paputok na ikinamatay ni Russell at ikinasugat ng kanyang kaibigan. Nakausap niyo na po ba yung grupo ng mga lalaking nag-iwan ng paputok sa Tondo, Maynila? Nakikipag-coordinate na tayo dito. Meron na nga tayo katulad na nabanggit kanina. Meron na tayong mga person of interest dito. At titignan natin doon sa process ng pag-iimbestiga kung meron silang magiging criminal liability dito. At sa ngayon, ongoing pa natin yung ating pag-iimbestiga dyan. At hinihintay nga natin para magbigay ng kanilang salaysay itong mga taong mga nabanggit. Posible ba silang maharap sa reklamo? Kasi lumalabas na binuhusan pala nila ng tubig yung paputok nung hindi talaga sumabog. Titignan po natin doon sa course ng investigation kung meron po tayong makikita na pananagutan nilang kriminal ay sasampahan po natin sila ng kaukulang reklamo. Na-cremate na ang mga labi ng bata habang nasa maayos naman ang kondisyon ng kaibigan ni Russell na 12 anyos din. May tama siya dito sa balikat eh. Tsaka yun nga, yung mata niya, pinagagaling pa. Kasi talaga medyo nasunog din. Tiniyak naman ng mga barangay sa lugar na mas paiigtingin nila ang pagbabantay para maiwasan na ang ganitong klase ng insidente. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok 24 oras. Tuloy-tuloy rin ang paalala sa mga namimili sa Bocaue, Bulacan para iwas sa mga aksidenteng may kinalaman sa paputok at pailaw. Pero kung PNP ang tatanungin, mas hinihikayat na lang ang paggamit ng mga alternatibong pampaingay. Nakatutok live si Chino Gaston. Vicky, bukod sa epekto ng rush hour, traffic din ang dulot ng mga pumaparada at mga paalis na sasakyan mula rito sa pamilihan ng mga paputok sa Bocaue, Bulacan. Muling paalala ng mga otoridad, mag-ingat sa pagbitbit, paggamit at pagbenta ng mga pailaw at paputok habang papalapit na ang bagong taon. Ang sinapit ng mag-amang bumili ng paputok sa Santa Barbara, Pangasinan ang dapat pag-ingatan ngayon ng iba pang namimili ng paputok. Bitbit nila ang mga binili habang sakay ng motorsiklo nang bigla itong sumindi at sumabog. Sugatan ang mag-ama kaya isinugod sa ospital. Habang sunog naman ang harapang bahagi ng motorsiklo at napinsala ang mga bintana sa lugar. Hinihinalang nadikit sa tambutsyo ang dala nilang kwitis o sumayad sa semento kaya nakiskis at mag-isang sumindi. Kaya rito sa Bocaue, Bulacan, kasama sa mga pinag-iingat ng mga otoridad at fireworks retailers ang mga customer nilang nakamotorsiklo. Dahil nakabilad sa init at pwede ding ulanin ang mga biniling pailaw at paputok, dagdag packaging ang ipinapayo sa mga fireworks retailers. Napaka-sensitive talaga kasi ng ignition ng firecrackers and pyrotechnics. Kaya dapat talaga siya ilagay sa tamang lalagyanan. Yung boxer na secured o di kaya yung mga plastic na naka-sealed. I-make sure na i-secure yung mga fireworks like using tape para i-make sure natin na hindi siya aalog or malalaglag sa daan. Bukod sa packaging, mahalaga ang maayos na pagsasalansan. Kahon-kahon pa naman ang ikinakarga sa mga sasakyan ng ilang mamimili. Lalo-lalo na sir, yung mga tinagtatanong sila kung safe ba sir kung nasa likod ng sasakyan, nasa loob ng sasakyan. Ang inaano po namin sir na wag lang po siyang mababasa. Safe na safe po siya. No smoking,
ganon. Safety muna bago para iwas aksidente. Basta maayos lang po yung lagay sa sa sasakyan, maayos yung patas para hindi pakalog-kalog yung basta secure lang, hindi kumakalog yung mga paputok. Bukod sa mayat-mayang pag-iikot at inspeksyon, namigay din ng mga polyetos sa mga mamimili ang ilang miyembro ng PNP. Mga safety tips po natin para sa pagsalubog natin sa bagong taon, mga dapat gawin at mga dapat bawal na hindi dapat po. Kasama sa mga paalala ng PNP ang huwag nang gumamit ng mga paputok at sa halip kaldero, torotot, sound system o ibang bagay na lang para maglikha ng ingay. Iwasan ang mga iligal na paputok gaya ng pikulo at mga hindi rehistradong firecrackers. Huwag damputin ang mga hindi sumisinding paputok. Huwag hayaan ang mga bata maglaro ng fireworks na walang bantay. Muling paalala ng BFP sa gagamit ng pailaw at paputok, gumamit lang ng pailaw at paputok na aprobado ng DTI. Huwag hahawakan ang mga pailaw at paputok kung sisindihan at tiyaking malayo sa tao at kabahayan ang pagsisindihan ng mga ito. Vicky, nabanggit din ng ilang mga nakausap natin na tindera ng paputok dito na mula kahapon ay tumaas na rin ang presyo ng ilang mga fireworks dahil nauubos na raw ang supply nito. At habang wala na ngang mabili ay marami pa rin naghahanap ng mga aerial fireworks at mga pailaw. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston. Kumpiskado naman sa isang barangay sa Quezon City ang improvised boga na gawa sa pinagtagpi-tagping maliliit na bote. Nakatutok si Oscar Oida. Sa unang tingin, aakalain mong harmless ang mga pinagtagpi-tagping maliliit na basyo ng isang inumin. Pero wag ka, improvised boga pala ito na gawa-gawa umano ng mga bata. Sa dulo, may clicker na nagsisilbing trigger. Pag binalahan na ng denatured alcohol, isang kalabit mo lang, kaboom! Puputok na ito. At palibasa patsi-patsi ang pagkakagawa, mas delikado ito ayon sa mga otoridad. Ang mga ito at iba pang mga boga nakumpiska umano ng mga tanod ng Barangay Commonwealth sa mga bata. Doon po sa mga magulang na nanonood po ngayon, pakibantayan po yung mga anak po natin, yung mga kabataan. Kasi kaya po nilang gumawa ng mga improvised na boga o yung mga illegal na paputok na pwedeng maging sanhi ng kanila pong kapahamakan. Nito nga lang weekend, isang malaking sunog ang sumiklab sa kanilang barangay. Maygit 50 bahay ang natupok. Aabot sa maygit 100 pamilya ang apektado. Ang sinasabing dahilan, improvised paputok. Ito'y kahit pa maygit 9 na taon nang bawal ang paputok sa kanilang barangay. Gumawa kami ng ordinansa, barangay ordinance na ipinagbabawal na magbenta, bumili at saka magpaputok. Kasi pagka bagong taon dito, napaka-usok talaga. Nakakasira ng kalikasan. Pangalawa, marami talaga napuputukan. Marami na didisgrasya. Kaya naman daw mayat maya na kung maglibot ang kanilang mga tanod na nagresulta nga sa pagkakakumpiska nila ng mga boga. Pinatatawag namin magulang, ina-advise namin. Pinakikita namin sa kanila yung epekto ng paputok. Bukod pa, ang 1 hanggang sa 3,000 multa alinsunod sa kanilang ordinansa. Patse-patse, scotch tape, tapos yung pinagamitan na pinag-iingat po namin ang lahat po, pwede naman po nating salubungin yung bagong taon ng masaya, pero dapat ligtas rin po tayo. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Tuloy lang ang trabaho ng Pangulo ayon sa palasyo sa gitna ng pagbaba ng performance at trust rating sa isa na namang survey. Nakatakdang busisiin ng Pangulo ang panukalang budget na niratipika ng Kongreso kahit pasunod-sunod ang aktibidad nito tulad kanina. Nakatutok si Ivan Mayrina. Kasama ang unang ginang at kanilang 3 anak, pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang paggunita sa ika-100 at 29 na anibersaryo ng pagkamatay ni Gat Jose Rizal sa Rizal Park. Ang pagkamatay ni Rizal noong 1896, isa sa mga naging mitya ng rebolusyong tumapos sa mahigit 3 siglong pananakop ng mga Kastila sa Pilipinas. Sa pag-alala sa ambag na yan,
Sinabi ng Pangulo ngayon naghahanap ang mga Pilipino ng katapatan at pananagutan sa mga namumuno sa bansa. Maaring maging gabay ang halimbawa ni Rizal sa pagmamahal sa bayan, paggalang sa katotohanan, pagsulong sa reforma at ang tapang na ipahayag at ipaglaban ng tama. Naging abala rin siya sa ibang aktibidad maghapon, kabilang ang paggawad ng Order of Lacandula na may ranggong bayani kay yumaong Migrant Workers Affairs Secretary Toots Ople at pagtanggap kay film singer at America's Got Talent winner Jessica Sanchez na naimbitahan ding mag-perform para sa pagbubukas ng ASEAN Summit sa Mayo ng susunod na taon. Ngayong araw din binisita at pinasalamatan naman ng Pangulo ang pagtitipon ng mga taga-suporta. Sa parehong araw yan ang paglabas ng resulta ng Pulse Asia Survey na isinagawa nitong December 12 hanggang 15. Dito lumabas sa mas nakararami sa mga sinurvey ay hindi approve sa kanyang performance at wala ring tiwala sa kanya. Approve naman ang business sa mga sinurvey at mas mataas din ang nakuha niyang trust rating. Ayon sa palasyo, anuman ang resulta ng mga survey, mataas man o mababa, hindi raw ito nakaapekto sa trabaho ng Pangulo ayon sa palasyo, lalo na kung ito ay para wakasan ang katiwalian. Dagdag nito, kung ang mababang rating ay dahil sa investigasyon sa maanumalyang flood control project, hindi ito iindahin ng Pangulo dahil hindi man popular, ay ito naman daw ay tamang desisyon. Tanong pa ni Palace Press Officer Claire Castro, mataas nga ang rating ng nakaraang administrasyon pero may nais o libang kickback o may napanagot ba kahit may mga ghost project na noong mga panahon na yon? Siksik man ang schedule ng Pangulo ngayong holiday, kailangan niya ring harapin ang panukalang budget na niratipikahan ng Senado at Kamara kahapon. Ay kay Executive Secretary Ralph Recto, mismo ang Pangulo at ang kanyang team ang bumubusisi sa lahat ng alokasyon at probisyon ng panukala para malaman ang pagkakaiba sa National Expenditure Program ng ehekutibo. Inaasahang malalagdaan ito ng Pangulo sa unang linggo ng Enero ayon kay Recto. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina nakatutok, 24 oras. Nagpakilalang pulis pero walang takas ang driver ng isang van sa Maynila na sinita dahil sa paggamit ng improvised na plaka. Nakitaan din ng ibang irregularidad ng papeles ng kanyang minamaneho. Narito ang aking eksklusibong pagtutok. Sinita ng mga nagpapatrolyang HPG sa area ng Road 10 sa Tondo, Maynila ang puting passenger van na ito dahil sa paggamit ng improvised plate. Pero sa halip na tumigil, humarurot daw ang van kaya nang abutan ng mga pulis. Pinusasan agad nila ang driver na nagpakilalang pulis. Walang mapakitang original na ORCR or kahit anumang pong dokumento po ng sasakyan. Hindi po tugma yung kanya pong conduction sticker doon po sa kanyang temporary plate. Bumigat pang lalo ang problema ng hinuli nang magpakilala siyang pulis. Expire na rin po ang kanya pong PNP ID, dismissed from the service way back 2021 sa sala po or sa kaso po ng paggamit po ng illegal na droga, sir. Ang van, inaalam ng HPG ngayon bakit walang dokumento, saan ito galing at kung may krimeng kinasangkutan. Kabaro man ho, hindi na po uso sa ating pong hanay po yan at hindi po yan kukonsintihin ng PNP Highway Patrol Group, lalo tigit kung ito po ay nagkasala po sa ating pong batas. Sir, misinterpretation lang po ang lahat. Pero sa kaso ko po, sir, no comment po muna, sir. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Meron umanong makukuhang 2 milyong pisong Christmas bonus ang ilang kongresista ayon kay Congressman Leandro Leviste. Sagot dyan ng isang mambabatas, hindi ito Christmas bonus. Ang kanyang paliwanag sa pagtutok ni Jonathan Andan. Ngayong linggo na raw pwedeng i-pick up ng ilang kongresista ang umano'y Christmas bonus nila na tig 2 milyong pisong cash. Ayon yan kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Meron 2 million pesos cash na pwedeng i-pick up ng mga congressman ngayong linggong ito. At baka yung iba mas mataas, baka yung iba for whatever reason, hindi binibigyan. Hindi ko po alam kasi hindi ko po kinukuha yung akin. Pero mabuti po na malaman ng publiko, may ganitong klaseng mga bonus. Pero itinanggihan ni Deputy Speaker Congressman Ronaldo Puno. It's not a Christmas bonus. It is an additional funding for your Christmas requirements in your district. Mag-Christmas party ka sa mga barangay captain mo, mag-health, activity ka. People are expecting the congressman to show up in their district and help them. Naka-record lahat yan, di ba? May COA dyan,
O, kung nagwawalang yaan dyan, di siguro malalaman naman yan. Nilinaw naman ni Leviste na ang di umano'y bonus sa ilang kongresista ay bahagi ng pondo sa MOOE o Maintenance and Other Operating Expenses. Kada buwan, humigit kumulang raw 1 milyong piso ang natatanggap ng bawat kongresista sa MOOE. Ang lumalabas po, ang isang representante ay may 20 million pesos of MOOE at sweldo kada taon. Yung sinasabi niyan 20 Majority. million a year. Majority. Hindi. Sa akin, siguro mga 20 million a year. Wala pa naman akong 1 year, pero kung yung natatanggap ko every month, siguro mga aabutin yun, 20 million a year. Pero ang ginagasta ko para sa district ko, district office, I'm paying district fees. Ang sweldo ng mga tao ko doon sa district, 600,000 a month. Lahat ng mga kailangan doon, supplies, kulang pa yun. Ang punto ko po ay hindi na mali ito, pero dapat may transparency. Sabi rin ni Leviste, noong Oktubre raw 1.5 million pesos ang ibinigay sa araw ng pagboto para sa budget. Bagay na mariing itinanggi ni House Appropriations Committee Chairperson Micaela Swansing. I vehemently deny that statement. The House leadership does not influence or try to influence any particular congressman to vote in a particular way or incentivize them in any way. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Good evening and happy Tuesday, chikahan mga kapuso. Beyond grateful ang mga bida ng MMFF entry na Love You So Bad sa todong suporta. Mapa Team Laban o Team Savic na may kanya-kanyang block screening pa sa pelikula. Makichika kay Aubrey Carampel. Complete setup with entrance arc, stage, red carpet, at iba't ibang booths. OA na pagmamahal at suporta ang ibinigay ng Dustbia fans para kina Dustin Yu at Bianca De Vera. Sa ginawa nilang grand block screening para sa 2025 Metro Manila Film Festival movie na Love You So Bad. A total of 21 block screenings ang inorganize ng Dustbia fans. Kaya naman, labis ang pasasalamat ng dalawa sa fans na personal pa nilang sinurpresa sa loob mismo ng mga sinihan. Ito na nga raw ang pinakamagandang regalo na natanggap ngayong Pasko ni Dustin na gumaganap bilang si LA sa pelikula. Talagang binuo nila yung pangarap namin. Marami nagsasabi na sulit yung movie, so nakakatuwa lang talaga. Kami ni Bianca, we're really proud of them. Dustbia family, Team Laban, so for me, this is a special day. Yeah, ngayon lang to, hindi ko makakalimutan. Si Bianca naman na gumaganap bilang si Savannah, naging emotional pa dahil ibang-iba raw ang naging selebrasyon niya ng Pasko this year kumpara noong nakaraang taon. I was really about to give up. Parang feeling ko kasi parang wala pa akong napapatunayan. Feeling ko napag-iiwanan ako. Feeling ko nahuhuli ako. But here I am now, diba? Living my dreams now. I have my own movie, and to my parents, to mommy and daddy, if you're watching, nominate ako for Best Actress. Higit sa nomination kay Bianca at sa box office results ng movie, very rewarding para kina Dustin at Bianca na mapasaya ang Team LA and Savannah o Team Laban. That's our goal, to make people happy. Hindi lang naman kami on screen na nag-entertain, but then appreciate rin talaga namin in real life yung mga tao. First time namin magkaroon ng ganitong klaseng support. The world is so cruel. Nakakapagod yung buhay, and to see them smile, makita na kumikinang yung mga mata nila ngayong Pasko, sobrang rewarding nun para sa akin. That's why that alone is just a gift to me. Bukod sa Team Laban, nagsagawa rin ng block screening para sa Love You So Bad ang Team Savic o Team Savannah and Vic, played by Will Ashley. Na-nominate din si Will as MMFF Best Actor for Love You So Bad. Gusto mo na bang ituloy? Ang alin? Tayo. Para ma-nominate sa ganun po, sobrang nakakataba ng puso na na-appreciate nila yung craft ko. Double nomination pa nga for a single Metro Manila Film Fest dahil nominated din siyang Best Supporting Actor para sa role sa Bar Boys After School bilang working law student. Booked and busy si Will hanggang New Year's Eve na makakasama rin sa Kapuso Countdown to 2026. He's ending 2025 with a grateful heart dahil marami raw siyang na-manifest 5 years ago sa kanyang vlog
na nagkatotoo ngayong taon. 18 years old ako noon, sabi ko 5 years from now, which is now, ngayon, magkakaroon ako ng lead role, award, nominations, ganyan, bahay, business, and nakakatuwa kasi talagang na-manifest ko siya ng matindi and sobrang pasasalamat lang talaga sa Panginoon. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Mga kapuso, bukod sa mga biktima ng paputok, binabantayan din ang kaso ng mga biktima ng stroke. Lalo't dumami ang bilang nito sa isang ospital mula po noong December 21. Nakatutok si Jonathan Andal. Emosyonal at hirap magsalita ngayon si Angelito Oraa matapos niyang ma-stroke 2 araw pagtapos ng Pasko. Pangalawang stroke na nga raw ito ni Angelito na unang inatake noong 2023. Buti at mas maayos na ang kondisyon niya matapos ang 3 araw na gamutan sa Tondo Medical Center. Medyo okay na po kasi natataas, nagagalaw niya na to tsaka to. Kasi nung nagpunta kami dito, as in hindi niya nagagalaw siya. Isa lang si Angelito sa 35 kaso ng stroke na isinugod sa Tondo Medical Center sa nakalipas lang na 9 na araw o simula December 21. Katumbas yan ng 3 stroke patients kada araw na isinusugod dito ngayong holiday season. Mas mataas kumpara sa mga nakaraang buwan ayon sa ospital. Pero ang mas nakalulungkot, sa nakalipas lang na 9 na araw, 3 na ang namatay rito sa stroke. May stroke po na sa ER pa lang po namatay na. Nakikita namin dahilan dito, sir, is una-una yung compliance sa gamot. Imbis na ipambili pa ng gamot, pinambibili pa ng mga panghanda o nakakalimutan na uminom ng gamot. Nauunahin yung pagkain ng mga bawal. Sabihin, minsan lang naman. Kung alam niyo po na kayo ay at risk na may stroke at lalo na't may mga high blood, diabetes o mataas ang cholesterol, iwasan po lahat ng mga bawal. May iba't ibang dahilan ng stroke, mataas na blood pressure, injury sa ulo, pamumuo ng dugo sa utak o blood clot, pagkakaroon ng bara sa mga ugat at ang pagputok mismo ng ugat. Pero paano mo ba malalaman kung ang kasama mo ay may senyales na ng stroke? Lagi po ninyong babantayan yung mga may napansin yung nabubulol na kamag-anak o biglang may parte ng katawan na hindi nagagala o nanghihina. Meron ding ibang pasyente na sobrang taas ng blood pressure o biglang nanlalabo ang paningin, itakbo agad sila sa ospital. Kasi po, sa loob ng 4 hours, dapat na-evaluate sila kaagad kung anong klaseng stroke sila. Kapag naagapan, pwede po natin silang masalba. Sa datos ng Department of Health, mula December 21, 165 na ang nasustroke. 70 ang inatake sa puso, 27 ang inatake ng asthma. Isa riyan ang 65-year-old na si Emadeline Sevilla na 3 araw na rin sa Tondo Medical Center. Nagsikip yung dibdib ko, na hirapan akong huminga kasi may hika ako. Siguro nakakaano lang ako ng may nagbe-vape, nagsisigarilyo yun. Tuwing salubong sa bagong taon, umiiwas na lang daw siya sa mga usok ng paputok. Nagkukulong na lang ako ng kwarto, hindi lumalabas. Lahat yan apektado sa dami ng usok pagdating ng fireworks display. So very important yung pinapatupad ng mga PNP sa LGUs, yung community fireworks display. So that is safer kasi malayo. Ang recommendation ko, if you have respiratory illness, sa loob kayo ng bahay, isara mga bintana. Kung lalabas ka, mag-mask kayo. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Sa Divisoria at Binondo naman, mga bilog na prutas at iba pang pampaswerte ang dinarayo. Mula po roon, nakatutok live si JP Soriano. JP! Vicky, mga kapuso, mga bilog na prutas, mga luma at bagong tradisyon na kadalasang binibili ng mga Pinoy para pampaswerte sa pagsalubong ng bagong taon. Natin po yan mabibili dito sa May Binondo, pati na rin po sa May Divisoria. Kung gusto makakumpleto ng bilog na prutas para sa pagsalubong ng bagong taon, di ka mauubusan dito sa Divisoria. Pero kung magtitingi-tingi, huwag nang asyahang sobrang mura ng mga ito ngayong tumataas ang demand. Ang orange, 40 pesos. Poncan, 25 pesos. Mansanas, 40 pesos. Persimmon, 50 pesos. Kalahating kilo ng grapes o ubas na pula, nasa 180 pesos. Kung maramihan ang bibilhin, baka mas makamura ka pa dito sa may San Nicolas, Binondo, Manila. Gaya ni Christina na hindi lang para sa sariling lamesa ang mga bilog na prutas ang binili.
Kagaya may party ang mga seniors, ilalagay yan sa gitna. We have to share. Ang isang kahong Fuji apple na 72 piraso, nasa 1,750 pesos. Ang 120 pieces na ponkan, 450 pesos lang at iba pa. Sabi ng mga food stall vendors na nakausap namin, pwede nang hindi 12 uri ng bilog na prutas ang binhi sa pagsalubong sa Year of the Fire Horse 2026. Swerte na rin daw kung may tigi isang piraso ng 5 uri ng bilog na prutas. Yung apple daw po, which means the peace, the harmony, and the safety. And pang-apat po is pomelo, which is the family unity, yung blessings and then protection. And then lastly po is the pineapple, which will give us a good fortune and prosperity. Sa dami rin ng kamalasan nangyari sa ating bansa ngayon, marami raw po naghahanap ng mga Lucky Charms, pantaboy ng malas at pag-welcome ng swerte sa 2026. At dito sa Carvajal Street sa Binondo, Maynila, 24 oras po silang bukas na nagbebenta ng mga Lucky Charms at iba't ibang pampaswerte. Ang mga Lucky Charms na ito na may disenyong isda, dragon at iba pa, nasa 50 pesos ang presyo. Ito siya, sir, healing and health, energy, opo. Ito po, Strength and rapid success. Ito, good fortune. Good fortune. Blessing. Blessing. Ito po. Perseverance and success. Success. Mm-mm. Ano daw to? Ayun yung sinasabit lang sa pinto, sir, pampaswerte. Pero ang palay na parang walis na ito. Yung mga korap itataboy. Taboy, ayan. Ito daw yun, ayan. Okay. Di man tiyak na mangyayari ito ang paniwala ng mga nagtitinda ngayong 2026. Sumakses ka na talaga, sir. Ayun na yun. Hindi step by the step. May mga Lucky Luya din gaya nito at Lucky Gabi na ayon sa mga tindera, pagsama-sama ng buong pamilya, family bonding. So, ito, gabi, 200 po. Sir. Mahal? Mahal talaga sir ang gabi kasi pag New Year natin, mahal talaga gabi. ang iba pang nakaugaliang pantaboy daw ng malas gaya ng mga pailaw, gaya ng mga lucis at fountain na ang tawag ay Mount Mayon, mabenta sa Divisoria. Pero para iwas sa anumang uri ng pagmula ng sunog at disgrasya, di ka mauubusan ng mabibilhan ng torotot na 15 pesos kada piraso ang presyo ng maliit na uri. Ang nagkalat na siya raw lucky color for 2026 ay ang teal o yung mala-asul na berdeng kulay, gaya ng mga t-shirts na ito na nasa 150 pesos ang presyo per piece. Kaya nga ang mamimili na si Malu, di na nagpatumpik-tumpik pa. Siyempre, dun tayo sa kung ano daw yung lucky para maalwa yung buhay. Pero para mas tiyak daw na iwas mala sa 2026, ang Bureau of Fire Protection nag-ikot sa Kamaynilaan upang ipaalala na mag-ingat sa sunog at umiwas sa paggamit ng paputok. Vicky, napansin natin, ang daming paninda, pero dito sa may Carvajal Street na talagang kilalang bilihan ng mga Lucky Charms, hindi ganun karami yung mga bumibili. At sabi nila mas marami daw last year, pero maasa sila na bukas, marami pa pong hahabol para makabenta naman sila. At yan muna ang latest. Balik muna sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano. Rodrigo Duterte. Nakabaon na yan doon sa tali. Pag pinatay ako, hiya naman kayo. Mga kapuso, kada taon ng laman ng ating pagbabalik tanaw ang mga bagyo. Pero ngayong 2025, may kasabay na daluyong ng galit sa bawat ipinagluluksang nasawi sa mga pagsusungit ng panahon. Nahukay nito ang mas malalim pa palang problema sa ating lipunan. I-recap natin yan sa pagtutok ni Marie Zumali. Sa mahigit 20 bagyo ngayong taon, dalawang magkasunod ang pinakamapaminsala. Ang bagyong Tino, hindi lang 8 beses naglandfall, nilunod pa ang maraming lugar sa Cebu Province. Punta kong emergency, pag-lift na, Marami ang sabubong na naghintay ng rescue at paghupa ng baha. Walang nagawa sa pagtangay ng tubig sa kanilang mga gamit. Kahit mga sasakyan, inanod na parang mga laruan. Daga na. Mula Liloan,
hanggang lungsod na Mandaue Agoy! Ano? Agoy! at sa Cebu City. Natumak na sa balay guys. Never na mo rescue. Baka yan. Pinaluliyuan. Please lang. Pinakatumatak na imahe ng mga bagyo ngayong taon, ang patong-patong ng mga sasakyan. Kinakabahan po kami kasi habang tumatagal, tumataas din yung tubig. Parang umabot na nga sa kalahati ng second floor. Sa bawat probinsyang dinaanan ng bagyong Tino, Naabot na sa... Oh my God, ginoo ko. Oh my gosh. tulad sa Negros Provinces at sa Palawan, nakapangingilabot ang sigaw ng mga napuruhan. Wala na. Wasak na. Sumuko na talaga. Dama ang panghihinayang sa mga nasirang ari-arian at kabuhayan at ang panglaw ng pangungulila sa dami ng mga pumanaw. Di may paliwanag. Nung nagising kami, paalang ang baha. Walang minuto, umabot siya dito. Umakyat kami sa bubong. Tapos kumulaps yung building sa tabi namin. Doon tumama sa bahay na inakyatan namin, collapse din kami. Nadamay kami. Tangay kami lahat. Idineklara ang state of national calamity para mapabilis ang pagbangon. Pero wala pa man yan, nanalasan naman ang super bagyong Uwan. Nasira na yung bakod. Diyos ko. Tama na. Ay, lubog po pati bahay. Sobrang taas ng tambak namin. Inabot pa rin. Inabot pa rin. Sa Dinalungan Aurora ito naglandfall pero tinawid ang iba pang bahagi ng Luzon. Nalungkot po ako at ganun nga po, sira na po ang bahay namin. Di namin alam kung paano na naman po kami mag-uumpisa. Kasi napakahirap pa naman po ng buhay. 2 bahay ang nawala. Masakit sa akin pero okay na rin. Buhay din kami mag-anak. Sakit talaga po. Ito, tuloy ngayon, nakita mo ang mga basura. Sino ang kailangan? Paano kami? Ngayon, gibag-ibang maharong, mga bahay. Nasaan ang mga tulong? Nobyembre man pinakasukdulan ang pagsusungit ng panahon ngayong taon. Unyo pa lang ay halos hindi na napahinga ang bansa sa mga bagyo. Lalo ang mga tumatama sa kalupaan na nagsimula mula Hulyo. Masyadong malaki eh. Hindi na po mapigilan yung tubig. Karamihan, nagdulot ng mga pagbaha at pagguho. Hanggang sa mga huling linggo ng taon, binabasa ang pag-asa ng marami dahil sa habol ng mga bagyo. Pusputi naman ito kuwas dagat na dire. Ang wanig yung mahipos yung nga butang. Ambot gani sir. Saon eh. Awa sa suba god, wala namang tabang di baga among mga pamilya sa among giuna. Pagbalik mo di naman mada, ianod mo misog. Masakit eh. Kaya bisan isa, wala kami may na hawas, kitinan balay namon. Siyempre, kasubo way pagani nag-abot ang ayuda. Santino, lain naman nga bagyo ang nag-abot. Taon-taon, halos pare-pareho ang kurot sa pusong dulot ng mga unos sa Pilipinas. Pero ngayong taon, may galit na kasamang rumaragasa sa bawat pagbaha. Dahil sa nabistong katiwalian, sa ilang proyektong dapat ay pumipigil sa ganyang mga sakuna. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ng Tutok, 24 Oras. Ready na sa pasabog na performances ang mga Kapuso stars, sparkle artists at guests para sa Kapuso Countdown to 2026. Ang kanilang paghahanda sa chika ni Aubrey Carampel. Focused na sa rehearsal para sa kanyang dance number at hosting stint sa Kapuso Countdown to 2026 si Kailin Alcantara. Para siyang panata talaga para sa akin. Because ever since naman, na-realize ko na kapag kapag nagtatrabaho ako pag New Year, ibang klase yung blessings na pumapasok every single year. Sa kabila ng mga pinagdaanan, grateful pa rin daw si Kailin for 2025 dahil marami siyang manifestations na natupad ngayong taon. Yung bahay po namin,
ginagawa na rin po siya pa rin. Pero malapit na. And a new car, and then also a new business for my family. And then also to shed the people who I don't need in my life. So this year? It's the year of the snake this year, di ba po? So it's a year of, shedding and having a new, probably skin sa buhay natin. Looking forward na si Kailin for 2026 na Year of the Horse. Hopefully, it's gonna be a lucky year for me personally and professionally. Nag-rehearse na rin ang kanilang production numbers na Raver Cruz at Rocco Nasino. Joining the GMA New Year's Eve celebration, ang ilang ex-PBB Celebrity Collab Edition housemates from Season 1 and 2 na sina AZ Martinez, Vince Maristella, Lee Victor, Winona Collins, Eliza Borromeo at Marco Massa. Gayon din sina Charlie Fleming at Will Ashley. Hahataw din sa sayawan ng Stars on the Floor champions na sina Rojan Cruz at Dasuri Choi. Kasama rin sina Kakay and Kitty Almeda, pati na sina Joshua Desen at JM Irevere. Makikiparty rin ang K-pop group na AHOF. Si Miss Grand International 2025 Emma Mary Tiglao at sina Asia's romantic balladeer Christian Bautista and Limitless star Julian San Jose. Ngayong araw, isinagawa na rin ang security inspection, meeting, and walkthrough sa venue na SM Mall of Asia Seaside Boulevard kasama ang ilang tauhan ng PNP at security personnel para siguruhin ang kaligtasan ng mga dadalo. Gates will open at 6 p.m. this December 31 at libre ang admission. Aubrey Carampel, updated showbiz happening. Mahina kumpara nung nakaraang taon, ang bentahan ngayon ang lechon sa La Loma sa Quezon City. Kaya ang ilang lechonero may diskarte para mas makaengganyo ng mga mamimili. Nakatutok live si Rafi Tima. Rafi? Mel, bukas pa pero paisa-isa na lang yung nakikita natin namimili dito sa La Loma. Bukas pa talaga daw nila inaasahan na dadami yung mga bibili dito bukas para nga sa medianoche. Yung ilang nagpunta rito kanina ay nag-canvas lang muna para sa pinakamurang lechon na kanilang mabibili. Inabutan ko si Tatay Cesar na nakikipagtawaran sa pwestong ito ng lechon sa La Loma, Quezon City. Tuwing salubong sa bagong taon lang daw sila umu-order ng lechon, kaya nagtungo siya ngayon dito sa La Loma. Bahagya raw tumaas ang presyo kumpara sa mga nakaraang taon, kaya nasubukan ang kanyang galing sa tawaran. 14 million eh. Natawaran ko, naging 10. Okay na ho yun? Okay na. Ayon sa may-ari ng maliit na lechonang ito, malaki ang ibinaba ng kanilang benta kung ikukumpara sa mga nakaraang taon. Siguro po nasa mga 30% to 40% na nawala sa tao. Kasi nung dati, nung last year, ganitong pecha pa lang halos talagang puno na tao rito eh. Bagamat may dagdag gastos para sa mga lechonero dahil sa pagtugon sa ASF, hindi raw ito ang dahilan sa mas mababang benta. Hindi ko naka-apekto yung ASF sa benta nyo? Hindi naman po, dahil talagang free po rito sa La Loma. So talagang yung kakulangan lang ng pera ng mga customer? Opo, yun na lang talaga dahil sobrang taas po ng baboy. Dahil sa naging problema sa ASF, mayat-maya ang pag-iikot ng mga kawani ng Quezon City Veterinary Department para matiyak na sumusunod ang mga lechonero sa kanilang panuntunan. Bawal na ang pagkate ng mga baboy dito at dapat ginagawa ito sa accredited na slaughterhouse. Dahil mas mahal na ang lechon, marami raw sa mga umiikot ngayon dito, umu-order na pero bukas pa kukunin ang kanilang binili. Kung ngayon nagtanong, yun ang presyo bukas? Gano'n na rin po ang presyo, yun na rin po. Kung bukas magtatanong? Medyo mataas na po. Bagamat nagmahal, marami pa rin ang bumibili ng lechon. Ang mga kawaning ito na sanay sa dagsa ng mga tao, nakamamanghang bilis sa pagbabalot ng lechon. At para mas maengganyo ang mga mamimili, may libreng taste test. Kumusta po yung taste test? Okay naman, masarap. Kaya dito kami pumunta. Pang lang namin to, pang kain, ulam lang namin ngayong gabi, taka papaksiw lang naman namin. 3 kilo lang naman nabili namin.
Ayon sa ilang tindahan dito, Mel, karamihan sa kanilang mga lulutuing lechon na simula bukas na madaling araw ay may naka-order na. Umaasa naman sila na dumami yung mga walk-in bukas para naman daw madagdagan yung kanilang benta at makabawi doon sa matumal na bentahan nitong nagdaang Pasko. Yan ang latest mula rito sa La Loma, Quezon City. Mel? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Excited na for 2026 ang ex-PBB housemates dahil mapapanood na ang collab series nilang The Secrets of Hotel 88. Ano pa kaya ang nililook forward at mga gusto nilang baguhin sa sarili para sa susunod na taon? Ichichika yan ni Nelson Canlas. Positive. To be a better version of themselves. Yan ang priority ng 3 stars ng 2025 Metro Manila Film Fest entry na Love You So Bad sa paparating na bagong taon. Si Will Ashley, mas nahanap daw ang sarili this year, kaya magpo-focus siya sa growth sa 2026. Siguro sa 2026, mas magiging better lang. Kumbaga, kung ano yung natutunan ko ngayon, mas aaralin ko. Tuloy-tuloy lang din daw ang pag-develop ni Dustin Yu sa kanyang sarili. Pupush ko pa yung sarili ko na mag-show up sa lahat ng mga bagay, sa mga lahat ng trabaho, gaganihan ko pa. And one thing is for sure, mas i-enjoy ko yung buhay. A strong emotional support system naman ang target ng leading lady nila na si Bianca De Vera. I think self-doubt is one thing that I really want to overcome. I surround myself with people who support me unconditionally, like Will and Dustin. They're always here to remind me that I'm doing okay, I'm doing more than enough. Kasama ang 3 sa inaabangan ding The Secret of Hotel 88 na mapapanood na natin sa 2026. Ang mga kasama nila na kapwa rin ex-PBB housemates, may changes rin na for the win sa bagong taon. Lalo na kapag healthy lifestyle ang pag-uusapan. Siguro gusto ko na mag-diet next year. Gusto ko na maging fit and healthy. Yung pagiging inconsistent ko. That's something that I've always struggled with, especially this year. Si Josh Ford, mental focus ang target. Gusto ko talaga maging more mentally focused talaga with what I'm doing. Kasi now I'm really career driven. Pero I want next year na parang, you know what, mas focus tayo dito. Si AC Martinez, may goal na very Filipino. Other than acting that I also want to improve on, I would say yung Tagalog ko. Kasi medyo hindi pa talaga maganda yung Tagalog ko. Very konyo. At si Mika Salamanca, confidence naman ang hinahabol. Gusto ko pa po maging mas confident sa lahat ng ginagawa ko. Kasi feeling, hindi pa po, I just fake it. But someday sana I can make it talaga. Ibang taon, ibang version ng sarili. At sa 2026, let's make the change and make it realistic. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Hinigpitan pa ng lokal na pamahalaan ng Maynila at ng mga pulis Maynila ang kampanya kontra iligal na paputok kasunod ng pagsabog sa tondo na ikinasawi ng isang bata. Sa lungsod naman ng Marikina, isinusulong ang mga community fireworks display bilang paraan ng pagsalubong sa bagong taon. At mula po sa Marikina, nakatutok live si Ian Cruz. Ian! Yes, VK, halimbawa nga ng fireworks display ang pangungunahan ng LGU ng Marikina dito sa kanilang sports center. Maya-maya lamang. Iniiwasan na kasi, VK, yung kanya-kanyang pagpapuputok ng hindi na nga magaya sa sinapit ng 2 bata doon sa Tondo, Maynila. 2 araw matapos may masawi at masugatan dahil sa pagsindi sa malalakas na paputok na pinulot nila sa Tondo, Maynila, 5 lalaking persons of interest ang inimbitahan na sa Manila Police District Headquarters para magpaliwanag. Hindi natin muna i-reveal yung kanilang mga identity. Ang sa atin dito, magkakaroon tayo ng masusing pag-iimbestiga. Titignan natin kung meron silang pananagutang kriminal. Nakatutok na rin ang Manila City Social Welfare and Development Office sa mga biktima habang tuloy naman ang kampanya kontra paputok na Manila Police na nagkumpiska ng mga iligal na paputok tulad ng plapla, poga at dart bomb. Your city government will be aggressive in implementing things for their safety, for our people's safety.
safety. Dahil hindi bago ang mga nagpapaputok na bata sa Maynila, may apela rin ang kanilang alkalde kasabay ng motorcade nila para magpaalala na wag nang magpaputok. Nakakalungkot na kailangan pa may magbuwis bago tayo matuto. Magbuwis ng buhay bago tayo matuto. Sana talaga kapulutan ng aral yun, yung nangyari na yun. At wag na sana maulit. Maglalaan din ng City Hall ng mga gamot sa mga ospital mula sa matitipid nito dahil hindi magkakasa ng sariling fireworks display. Bagaman may mga mapapanood naman anya sa ilang lugar sa Maynila tulad sa Binondo. Community fireworks display ang mas isinusulong ng mga otoridad imbes na magkanya-kanya ang mga individual sa pagpapaputok. Sa Marikina ngayong gabi, itinakda ang kanilang advance grand fireworks display. Mas safe kasi siya. Kasi instead of magpapaputok, 'di ba? Mas may enjoy namin kasi at saka may mga live free bands pa, 'di ba? So sobrang okay din. Nakakatulong po ito para sa mental health ng mga kabataan. Masaya. Nakikita po namin yung mga idol po namin. Mas less po yung aksidente na may mapuputokan. Vicky, sa ngayon nga ay nagpapatuloy pa rin ang libreng concert dito sa Marikina Sports Center at talagang hanggang sa mga sandaling ito ay nagpapatuloy nga ang pagdating ng mga Marikenyo para nga dumalo dito at inaasahan naman na around 10 to 11 p.m. ngayong gabi ay magkakaroon ng engrandeng fireworks display na talaga namang taon-taon na inaabangan tuwing December 30 dito sa Marikina at maging yung ibang mga LGU ay mayroon ding iba't ibang mga patakaran para nga makaiwas sa puputok kagaya na lamang doon sa katabing lungsod ng Pasig na hindi po pwede ang pagpapuputok sa labas ng mga firecracker at pyrotechnic zone. So Vicky, dito sa Marikina, matagal-tagal pa ang kanilang selebrasyon dahil nga napakarami pang nakahanda para sa kanilang mga residente rito. Happy New Year sa iyo, Vicky! Happy New Year at maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. Naibalik na sa kanyang mga magulang ang baby na tinangay ng isang babaeng nagpanggap umanong nurse sa Amang Rodriguez Memorial Medical Center. May katulad ding tangka sa Todo Medical Center. Ang modus, panoorin sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Buhatin mo, Bea. Sa wakas, muling nayakap ng kanyang ina si Baby Ryu. Dito ka lang. Bagay na ipinagkait sa kanya simula nitong Biyernes kung kailan dinukot ang baby ng isang babaeng nagpanggap na nurse sa Amang Rodriguez Memorial Medical Center. Ito kasi nakita ka rin sa... Habang emosyonal ang ina habang yakap si Baby Ryu, humahagulgul naman ang suspect sa presinto habang naghahabilin sa mga kamag-anak. Sinubukan namin siyang makausap pero hindi siya nagpaunlak. Bandang alas 11 ng gabi noong December 26, habang nakabihis ng pang-nurse, pinasok ng sospek ang kwarto kung nasaan ang biktima at nagtanong kung may mga sanggol pang hindi sumasailalim sa newborn screening. Sa pag-aakalang lehitimong nurse ng ospital ang sospek, pinagkatiwala ng nanay si Baby Ryu na ibabalik raw bago magtanghali kinabukasan. Pero hindi ibinalik ang sanggol. Agad nagsagwa ng operasyon ng pulisya para matunto ng sanggol. Sa pamamagitan ng mga CCTV, napag-alamang mula sa ospital, nagtungo sa isang mall ang babae bitbit ang sanggol. Mula naman doon, nagtungo ang suspect sa Rizal Medical Center sa Pasig. Dito siya sinundo ng isang lalaki na sinasabing boyfriend niya. Nakita rin po natin kung anong oras po din siya umalis dun sa RMC at kung ano po yung sasakyan na kanyang sinaksyan. At dun din po natin nakita na mayroon na rin pong susundo po sa kanya na lalaki po. Nagawa po niya yon dahil she's claiming na kakakunan lang po niya at yung accordingly yung baby po na kanyang dinadala ay nasa hospital pa at ayaw niya pong ma-fail yung mga kamag-anak niya. Kapwa nahaharap sa reklamong kidnapping and failure to return a minor ang suspect at ang boyfriend nito. Pero paglilinaw ng kaanak ng lalaki, hindi nito alam na nakaw ang sanggol. Wala po talaga siyang alam. Kasi ang pagkakaano lang ho talaga na sa kanila yung baby. Pero kahapon na lang namin nalaman lahat. Pinapalabas niya na anak nila yon. So yun yung paniniwala.
yun din ang sinasabi sa amin na anak nila yun. Pero yun pala, hindi pala sa kanila yun. Kasi kung napagkaalaman na hindi naman talaga sa kanila yun, ibabalik ko namin yun. Ayon sa pamunuan ng Amang Rodriguez Memorial Medical Center, sa pinto nitong emergency room, inilabas ng sospek ang sanggol. Kaya naman magpapatupad raw ng mas mahigpit na panuntunan ng ospital para hindi na ito maulit. Nakisabayan siya sa labas sa ER kasi of course may commotion, maraming tao sa emergency room. We will heighten our measures for the protection. Yung isa sa in-implement ko, yung stricter na entry and exit. Kasi pag enter, pag naka-scrub suit ka, dapat may ID ka. So dapat the security will be asking if they're uniformed as a health worker, dapat may ID ka of that facility. Pangalawa, yung paglabas. Kasi apparently, ang ginawa nito, dumaan siya sa emergency department. Kasi sa emergency department, hindi masyadong chinecheck. So hihigpitan din namin ang exit ng mga bata sa emergency department. Kailangan may papeles din. Samantala, isa pang katulad na insidente ang naitala naman sa Tondo Medical Center. I received a call po, December 29, madaling araw po, ng mga past 1 a.m. Ang sinabi po sa akin ng senior house officer, meron pong attempted kidnapping of a newborn. Ang nakahuli po ay yung isang nurse ko na nakita na niya na hawak na yung bata nung suspect. So hawak na po niya, nung sinita niya, medyo nataranta yung babae, ibinalik sa nanay, tapos dali-daling umalis. Naaresto at nakakulong ngayon ng suspect pero tumanggi rin itong magbigay ng pahayag. Iniutos na ng Department of Health sa mga ospital na maghigpit ng seguridad. All babies have a tag. All patients have a tag. That's why there's a tag. There's a system in place. But in fact, it's a lesson also for us na dapat walang guards down because this thing can happen. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Ipon goals na sana, pero inanay ang tig-500 pisong perang papel ng isang lalaki na aabot sana sa 25,000 pesos. Pwede pa bang papalitan ang mga sirang pera? Alamin sa pagtutok ni Mav Gonzalez. Pera na inanay pa. Lumong-lumo ang uploader ng video na ito dahil magpapasko siyang walang ipon. Ang itinabi kasi niyang tigli-500 pisong perang papel, nagkasira-sira dahil sa anay. Kwento ni Cirilo Bitang, 1 taon niyang inipon ang 25,000 pesos. Itinago niya ito sa isang tip box na gawa sa kahoy at iniligay sa locker. Chinek pa niya ito noong huling linggo ng November, maayos naman ang pera. Pero nang tingnan niya ulit noong December 19, inanay na ang ipon niya. May anay rin daw pala kasi ang dibisyon ng kwarto kaya hindi na ito naagapan. Sa 25,000 pesos, isang pirasong 500 peso polymer bill lang ang natira sa kanya. Itinuturing ng Bangko Sentral ng Pilipinas na mutilated banknotes ang perang gaya kay Cirilo. Ang mga mutilated banknotes ay ang mga klase ng pera na sira-sira katulad ng nasunog, inanay o nginat-ngat ng aso. Pero pwede pang maisalba ang ilang nasirang pera. Ayon sa BSP, kailangan lang pasok ito sa 3 requirement na S: size, signature at security thread. Ang size ay kailangang may natirang 60% o 60% ng nasirang pera. Pangalawa, signature. Ang signature ay kailangang may natirang alinmang portion o parte ng signature ng BSP Governor o ng President ng Pilipinas. At pangatlo ay ang security thread na kailangang nakikita sa sirang pera. Pwedeng dalhin sa otorisadong bangko ang nasirang pera para masuri ng BSP. Kung pasado, makuha mo pa ang halaga ng pera mo. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok 24 oras. Posibleng maharap sa ethics complaint si Congressman Leandro Leviste ayon sa kapwa mambabatas dahil po yan sa paraan ng pagkuha niya ng mga dokumento sa opisina ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Pagdidiin naman ng isang abogado, mas mahalagang alamin kung totoo ang laman ng mga dokumento. Nakatutok si Tina Panginiban Perez.
Dahil sa umano'y iligal na paraan ng pagkakakuha ng files ng Department of Public Works and Highways ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste para kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, pwede itong maharap sa ethics complaint. Parang sapilitan yung pagkuha po ng mga files mula po sa DPWH office po ni Undersecretary Cabral, ni Congressman Leandro Leviste. Yung pong mga nagsalita ng mga kawani, pwede yung imbitahan yan doon sa ethics complaint na pwede yung isampa laban kay Congressman Leviste. Si Secretary Dizon na po mismo nagsabi, twice or thrice flatly denying giving any authority to Congressman Leviste. Bagamat kahit sino ay pwedeng magreklamo, ayon kay Ridon, pinakamainam anya kung ang mga taga-DPWH na nakasaksi ang maghain. Pwede rin kusa mag-imbestiga ang House Committee on Ethics and Privileges. Wala pang pahayag ang chairperson ng komite na si 4Ps Party List Representative JC Abalos, pero dati na niyang sinabing tutol siya rito. Paliwanag naman ni Ridon sa paraan kung paano nakuha ni Leviste ang mga dokumento. Sir, why is it important na dapat maayos na nakuha yung documents? Kasi pagka hindi maayos yung chain of custody, transfer po ng documents. Katulad ng binabanggit po ng Ombudsman, yung pong reliability at kredibilidad po ng mga hawak po ni Congressman Leviste na files will obviously be put into question. Kasama sa mga pinalaga ni Ridon na alegasyon ni Leviste ay ang umano'y insertion ni Ridon sa 2025 budget kahit hindi pa kongresista si Ridon nang binabalangkas ang budget. Tinuligsa rin niya ang pagsama ni Leviste sa 2 patay ng kongresista sa umano'y listahan na hawak niya. Sabi naman ng ACT Teachers Party List, hindi dapat basta-basta balewalain ang mga file kahit sino pa ang may hawak nito. Hindi dapat basta i-dismiss ang mga files na ito, whether yung kay Congressman Leviste or yung mula sa ibang sources. As to yung truthfulness ng statements, well, dapat handa si Congressman Leviste na pangatawanan yung mga public statements niya. Ayon sa Associate Dean ng UP College of Law, mas mahalagang alamin kung totoo ang laman ng binansagang Cabral files. Dapat nga ang pinag-uusapan natin ay yung laman ng dokumento at hindi kung nakakanino siya ngayon, no? Or bakit hindi po tino-turn over lahat. Kung nasa possession po siya ng DPWH, marapat na sa DPWH ang maglabas. Pinabulaanan naman ni Leviste na pwersahan niyang kinuha ang files galing sa DPWH. Pinost din niya ang videong lumabas at binigay ng mga tauhan ng DPWH sa 24 oras. Mukha raw ba silang galit at nag-agawan ng papeles? Hamon niya ulit sa DPWH. Ilabas na lang lahat ng Cabral files. Galing anya sa DPWH ang hawak niyang files, kaya ang kagawaran daw ang magpaliwanag kung bakit may mga patay sa listahan. Nanawagan din si Leviste sa mga nag-iimbestiga sa flood control anomalies na ihayag din kung may connection sila sa mga contractor. Gaya umano ni DPWH Secretary Dizon na noong namumuno sa Bases Conversion and Development Authority ay may 11.5 billion pesos na proyekto kung saan subcontractor umano ang pamilya ni CWS Party List Representative Edwin Garjola. Tahasa namang pinabulaanan ni Dizon ang tinawag niyang walang basehan at malisyosong alegasyon ni Leviste na may insertion si Dizon para sa flood control projects nung siya pa ang namumuno sa BCDA. Nauna nang inihayag ng BCDA na wala itong flood control projects na pinondohan sa pamamagitan ng budget insertions, allocable funds o anumang discretionary source ng pondo. Kaduda-dudaan niya ang timing ng alegasyon ni Leviste na lumabas matapos magsalita ang ilang taga-DPWH na pwersahan at iligal na kumuha ng files si Leviste mula kay Cabral. Magsasagawa na raw ng digital forensics examination ang Office of the Ombudsman sa computer ni Cabral. The office emphasizes that soft copies of documents held by third parties, especially those in the format of Word or Excel, inherently lose evidentiary credibility as they are susceptible to alteration, incomplete context, or manipulation. Dagdag ni Assistant Ombudsman Miko Clavano,
Limitadong bahagi lang ng listahan ang ipinakita ni Leviste. Pero ayon kay Leviste, wala si Clavano sa ombudsman team na nakapulong niya kaugnay sa Cabral files. Dagdag nito, ipinakita niya ito kahit na hindi hiningi ng tanggapan ng ombudsman. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Patuloy na nararanasan ang frost o andap sa ilang bahagi ng Benguet dahil sa matinding lamig ng panahon. Kapansin-pansin pa rin ang pamumuti ng ilang pananim sa Atok, Benguet dahil nabalot na ng yelo. Personal din niyang nasaksihan ng ilang turista na bumisita roon. Kanina, naitala rin sa Benguet ang pinakamababang temperatura ngayong amihan season. Bumagsak yan sa 9.6 degrees Celsius sa bayan ng La Trinidad, ilang minuto bago mag-alas 8 ng umaga. Ayon sa Pag-asa, posibleng lalo pang lumamig ang panahon sa mga susunod na linggo dahil sa paglakas ng hanging amihan. Mga kapuso, bilang paghahanda para sa Salubong 2026, eto na ang inaasahang lagay ng panahon sa bisperas ng bagong taon. Base sa datos ng Metro Weather, umaga bukas may tsansa ng ulan sa Mimaropa, Bicol Region at Sulu Archipelago. Magpapatuloy yan sa hapon at may malalakas na ulan sa Palawan at Mindoro. Posible rin ang heavy to intense rain sa Western Visayas, gayon din sa Mindanao, gaya sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Soc-Sargen at Davao Region. May tsansa namang unti-unting mabawasan ng malawakang ulan paglalim ng gabi. Sa Metro Manila, may bahagi ng araw na posibleng maging maulap kaya maging handa pa rin sakaling may mga biglaang pag-ulan. Walang bagyo pero ang magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa ay ang easterlies, amihan at shear line. One night to go, Kapuso Countdown to 2026 na. At kabilang sa mga inaabangan ang song and dance number na pinaghahandaan ng todo ng Kapuso at Sparkle Stars and guests. Narito ang live report ni Athena Imperial. Athena? Kulang na lang costumes at fireworks kasi ngayon pa lang todo bigay na ang Kapuso celebrities na magpe-perform para bukas sa Kapuso Countdown to 2026. Aba, mula kaninang hapon hanggang ngayong gabi, ang taas na talaga ng energy ng ating idols. The Kapuso celebrities will burn the dance floor at mapapawaw rin ang audience sa song numbers para sa Kapuso Countdown to 2026 bukas ng gabi dito sa SM Mall of Asia sa Pasay City. Isa sa mga aabangang performers, si Sangre Dea Angel Guardian ng Encantadia Chronicles Sangre. Kasama ko ngayon mga singers Puro nakakaya, medyo nakakakaba, nakaka-pressure Jessica lang naman ang kasama ko. Oo, diba? Parang wait lang po. Magsasama-sama rin ang Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition housemates sa isang special number. Siyempre, Happy New Year! Gusto natin ng pasabog na performance coming into the new year. Very familiar songs. Ayoko i-leak. Pero makakasabay yung mga kapuso natin, yung mga manonood ng live and manonood sa TV. Siyempre, super simple lang yung dance namin and I'm sure very familiar, super familiar po sila. Habang nagpa-practice, nakakasenti kasi yung music na ginamit is something na nakakamiss at something na gusto kong balikan personally. Kasama ring sasalubong sa 2026 bukas sina Faith Da Silva, Kailin Alcantara, Dasuri Choi, gayon din sina Rojan Cruz, Christian Bautista, Raver Cruz, Julie Ann San Jose at marami pang iba. Kaya naman sulit talaga ang panonood ng mga kapuso sa New Year Countdown Mapa TV, live stream o live man. Bukas, 10:30 ng gabi magsisimula itong main program dito sa Seaside Boulevard ng SM Mall of Asia. At free admission ito, kaya naman yung mga pupunta dito, agahan nyo na para maganda ang inyong pwesto. Iya? Maraming salamat, Athena Imperial. Babala po sa sensitibong paksa, nagpahayag ng pag-aalala ang Philippine Psychiatric Association o PPA sa mga pahayag na iniuugnay ang paggamit ng antidepressant sa pagtaas ng suicidal thoughts o behavior nang walang verified medical evidence.
Ayon po sa grupo, may panganib ang ganung pahayag sa paghahatid ng maling impormasyon sa publiko at nagpapababa rin ng tiwala sa mental health care. Irresponsable nila ang paninisi sa antidepressant bilang sanhi nito ng walang patunay ng diagnosis o detalye ng paggamot. Ang hindi maingat na paggamit sa mga salaysay tungkol sa mental health ay nagpapalaganap ng stigma, nagbabaluktot sa pag-unawa ng publiko at maaring pumigil sa mga tao na humingi ng kinakailangang profesional na tulong. Alinsunod po sa guidelines ng Health Department at World Health Organization na nawagan ng grupo sa responsableng pamamahayag at etikal na diskurso kaugnay rito. Aabot na sa 140 na po ang nasugatan dahil sa mga paputok ayon sa Health Department. Nakatutok live si Maris Umali. Maris! Emil, nandito ako ngayon sa treatment area ng East Avenue Medical Center para sa mga mabibiktima ng mga paputok na bagamat handang-handa na ay umaasa ang kanilang mga doktor dito na sana ay hindi na kailangan pang gamitin sa inyo itong mga nakakatakot nilang mga instrumentong ito na pamputol ng mga daliri at mga buto pag kayo po ay naputukan. Bagamat ngayon pa lang ay may ilan nang dinala dito sa ospital at kinailangang maputulan ng mga daliri. Sasalubungin ng 14 anyos na binatilyong ito, ang 2026 na 8 na lang ang buong mga daliri. Kinailangan kasing putulin ang bahagi ng kanyang hintuturo at hinlalato sa kaliwang kamay matapos masabugan ng kwitis. Nalasog at kinailangan ding putulin ang bahagi ng hinlalato sa kanang kamay ng 42 anyos na biktima naman ng whistle bomb. Dalawa sila sa 6 na naputokan na dinala sa East Avenue Medical Center na hanggang ngayon ay nakakonfine pa rin dahil sa tindi ng tinamong mga sugat. Kapwa sila ang nagpaputok ng masabugan. So it will affect their way of living. Hindi lang to magiging physical na disability, kahit yung kanilang emotional or mental pwedeng maging affected. Karamihan naman daw sa mga pasyenteng dinala sa kanila ay passive victims o mga taong naglalakad o nakatayo lamang ng tamaan ng paputok. Kaya nagpaalalang muli ang mga doktor. Huwag na lang gumamit ng firecrackers kasi hindi lang naman yung buhay nila yung pwedeng magkaroon ng damage or maapektuhan. Kahit yung mga ibang tao dahil sa kanilang ginawa pwede maapektuhan. Nagpaalala rin ang mga doktor sa panganib na pwedeng idulot ng tetano na maaari raw makuha mula sa maruruming sugat dulot ng paputok. Importante na mabigyan siya ng tinatawag natin na tetanus prophylaxis. So pag hindi po ito naagapan, pwede pong ikasawi ng isang tao. All fireworks-related injuries are dirty wounds and tetanus-prone wounds. So kahit maliit na sugat yan, I advise all parents to bring their child to the emergency department for a booster shot for tetanus. The gunpowder kasi has nitrates and night soil. So it's a tetanus-prone wound pag tinamaan ka yan. Para maiwasang matetano, agad linisin ng tubig at sabon ang sugat. Maaari raw balutin ng malinis na tela pero wag na raw pahiran ng kung ano-ano gaya ng toothpaste o ointment at agad dalhin ang pasyente sa ospital. Sa Tondo Medical Center, kabilang sa mga nakakonfine, ang isang 14 anyos na binatilyo nagtamo ng paso sa mukha at katawan matapos masabugan ng paputok na tinatawag na King Kong. May isa pang nagtamo naman ng matinding sugat sa paa matapos masabugan ng plapla. Inadmit natin sila kasi yung sa severity or lala nung naging galos or lapnos dun sa may isa merong injury sa muka, no? Sa katawan. Ayon sa DOH, 140 na ang bilang ng firework-related injuries na naitala sa 62 Sentinel hospitals na binabantayan nila sa buong bansa. 23% itong mas mababa kumpara sa parehong panahon noong 2024 na umabot sa 182 na kaso. 68% ng mga naputukan ay edad 19 pababa. Nagmungkahi nga ako, sabi ko, di ba dapat parang child abuse yan pagka inaayahan mo yung bata? Lalo na kung yung nanay pa o tatay ang nagbigay ng pera para bilhin yung paputok. Yung paputok ay binili ng parents tapos ibinigay sa bata. Baka tapos na-injure yung bata.
Emil, bukas pa, bisperas ng bagong taon, inaasahan ang dagsa ng mga pasyenteng mapuputukan ng mga fireworks o ng mga firecrackers. Kung ayaw niyo po na kayo ang susunod na paggagamitan ng mga nakakatakot na mga instrumentong ito, magdalawang isip na po kayo kung magpapaputok pa kayo sa pagsalubong sa bagong taon. Emil? Maraming salamat, Mariz Umali. Sabay sa Rizal Day ay nagprotesta sa Luneta ang grupong Kilusang Bayan kontra Corakot. Matapos mag-aray ng bulaklak sa bantayog ni Gat Jose Rizal, naglabas ang grupo ng banner na kumukontra sa katiwalian. Ayon sa nag-organisa, dapat ilabas ni Representative Leandro Leviste ang tinaguriang Cabral Files. Dapat daw kasing malaman ng taong bayan ang katotohanan. Kung kailan magbabagong taon na, may humabol pang sunog sa Yabut Street, Barangay Guadalupe Nuevo sa Makati City. Sumiklab yan pasado alas 8 ng gabi at umabot sa ikatlong alarma bago naapula. Ayon sa mga otoridad, wala namang nasawi o nasaktan sa sunog, pero nasa 77 individual ang naapektuhan. Inaalam pa ang posibleng mitya ng apoy at halaga ng mga napinsalang ari-arian. Pahabol na chikan tayo para updated sa Showbiz Happenings. May sweet greeting si Kapuso Primetime King Ding Dong Dantes sa kanyang misis na si Marian Rivera para sa kanilang 11 years of marriage. Isinaryan ni Dong kasama ang kanilang family photo na kinunan sa isang resort sa Palawan. Happy wedding anniversary, Ding Dong and Marian! Speaking of beach holiday, di rin nagpahuli si sparkle artist Rere Madrid. Looking fab and sexy si Rere sa kanyang red bikini habang sakay ng jet ski. Back in his element din this holiday season, si Never Say Die star David Licauco. In-enjoy niya ang Kapaskuhan sa pagpapahinga by the beach kasama ang kanyang mga mahal sa buhay. And that's my chika this Tuesday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Thank you, Iya. Salamat sa iyo, Iya. Thanks, Iya. At yan ang mga balita ngayong huling Martes ng 2025. Mga kapuso, 2 araw na lang, bagong taon na. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.